And I believe you have plans this year of possibly joining the Pro League. Naalala ko nung finals, nung nag-champion kami, pinasok niya ako kahit na isang tuhod lang meron ako eh. What really happened dun sa bubble? Your side of the story. Ba't parang kasalanan ng player na tumanggap ng offer na makakabuti sa kanya? Di ba? Saan pa lang eh. Welcome everybody to our All-Star Magazine cover story for the month of June. I am joined by no other than CJ Cancino himself, former UAAP champion and Rookie of the Year and one of the future faces of Philippine basketball. But today we are going to begin by talking about something non-basketball related, CJ. Nakikita niyo yung kotse dito sa likod? That is an R33 Nissan Skyline 1995 edition and one of the passions of CJ's life right now. So CJ, first of all, mahirap ba yung passion ng mga magagandang kotse? Tell us the truth. Mahirap kasi kailangan ng pera eh. So, kaya talaga, madaming pera. Yun yung pinakailangan number one na kailangan mo eh. Oo. So, kaya mahirap talaga. Okay, but CJ, I want to know, saan nag-start yung passion nito? Sa pag Gran Turismo mo ba and PlayStation back in the day? Would you just watch cars on the road and one day you would tell yourself, gusto ko ng ganyan? And why this car specifically? Well, dati kasi bago pa ako mag-basketball, mahilig na din talaga ako sa mga kotse. Kung alam niyo yung Hot Wheels, Yes. yung mga nabibili na maliliit. So marami akong collection noon. Tuwing umuwi yung tita ko galing abroad, yun talaga yung pinaka-hinihintay ko. Siguro umabot ako ng mga 100 piece noon. Wow. And lagi ko yung pinaparada sa lapag. Tuwing gabi, naglalaro ko noon. And then, tuwing magsisimba kami, naalala ko, kapag may mga dumadaan na kotse, talagang mag-agaw kami magkipinsan na, akin yan, akin yan. Okay. So, napili ko naman tong coaching Skyline ito dahil nahilig din ako sa Fast and Furious eh. Oh, So, okay, ang pinaka-idol ko dun si Paul Walker. So, rest in Skyline peace. siya. Rest in Rest peace, in Paul peace. Walker. So, Skyline siya. So, nahilig ako sa Skyline talaga. So, pinaka-comfort movie ko kasi yung Tokyo Drift eh. Oh, So, talagang pagka kailangan ko ng mapapanood, yun yung pinapanood ko. interesting also because wala si Paul Walker sa Tokyo Drift, di ba? Oo. Pero yun yung mga pinakamagandang cars eh. So yun yung favorite mo, the franchise. Interesting. Okay, I have to ask you, do you ever race? And never na ba kayo nag-racing ni Francis Lopez? Kasi siya din car collector siya, di ba? Well, hindi pa ako nag-race eh. Kasi gusto ko mag-race ako sa yung sa safe eh. Okay. So, kasi syempre, basketball player. yes, kailangan. Business ko yung katawan ko. So, takot ako na isugal yung kung sa Yes. straight race eh. Oo. Pero syempre, nakasakay na ako kay Francis Lopez. Oo. And hindi pa kami nakakapagtagpo nung Minsan kasi sira yung kotse niya. Minsan, ginagawa din yung kotse ko. So, hindi pa nagtatagpo yung kotse naming dalawa. So yung car mo na to, technically, hindi pa siya tapos ayusin. So CJ, sabi mo around 30% yung development ng car na yun. Parang basketball player lang yan no? Development process. So yung remaining 70%, specifically as a car enthusiast, what else do you want to see added to this vehicle? Yung mga in-order ko kasi nag-order na ako ng intake. Actually, nasa akin na yung intake manifold niya. Inihintay ko na lang yung exhaust, yung full exhaust niya. Tapos papaayos ko na lang yung interior niya. So, may mga idadagdag din ako, kunyari yung mags, yung kulay ng kotse. NOS? Nitros? Wag muna. Medyo delikado yun pag meron na nun eh. So, hindi pa ako mag-add ng gano'n. So, yun, yung pinaka-last ko kasing gagawin is yung paint na lang. So kaya mo na mag-drift? Hindi ko pa siya natatry pero isa yun sa mga gusto kong gawin eh. Good. Drag race, yung sa Clark, and then syempre yung huling-huli drift. Have you ever tried karting? Oo, nasubukan ko na yung kart. Okay. So, na-enjoy ko siya and nag-aaya nga din ako minsan na pumunta kasi meron din sa SM North, sa may Pampanga. So, baka pag may time na ako, mag-kart na ulit ako. So do you watch F1? Mahilig ka ba nanood ng mga Ay, nanonood ako ng F1. So sino favorite driver mo? Ang paborito kong driver ngayon si Hamilton eh. Lewis pa rin. Isa ko eh. So magiging Ferrari fan ka next year? Siguro. Okay. If you could have any dream car aside from this in your life, any car,
Anong pipiliin mo? Ako siguro R34 GTR. Okay. Yung kapatid niya. Kasi yun talaga yung pinaka-inaay ko eh. I Yun see. talaga. So one day, In one day. go One day. visualize, di ba? Manifest it. Well, everybody, that was part of our series of the athletes and their favorite toys and, shall we say, hobbies. More to come. Thank you to CJ, of course, for sharing that with us. So let's now get into the basketball career of CJ Cancino. CJ, currently you're playing in the MPBL with Iloilo under Coach MC, with your former UST teammate Mark Nonoy, something of a reunion, yo. And then now you're playing 30 minutes a game, which compared sa system ni Coach Golden UP is more than what you've gotten accustomed to. Yeah? And I believe you have plans this year of possibly joining the Pro League, enabling yourself for the PBA draft. Are you excited about that? And does it make you a little bit nervous to join the pros, knowing that you grew up watching the PBA? Well, ako sobrang excited ko na, ano mo yun, na magkakaroon ako ng opportunity ng chance na magpa-drop sa PBA. Kasi, actually, hindi ako kinakabahan eh. Ang lagi ko na nasa isip, bigyan lang ako ng opportunity. Yun lang. Opportunity lang kailangan ko. So, kung di man ako kumakakuha ng opportunity this year, maybe next year. So, ang pinaka-excited ako kasi yung game ko sa Iloilo, yung 30 minutes na game, kailan ko pa uling na-feel yun? Parang High school? 2018, rookie year ko ng UST. Yes. So, kasi after recovery, injuries, so ang daming aspect eh. So, nag-enjoy ako sa Iloilo and sobrang laking tulong nun na tingin ko na madadala ko sa PBA kasi grabe yung physicality, yung utak ng mga kalaban ko, yung mga teammates ko, yung experience nila. So, tingin ko sobrang ganda nung decision ko na mag-MPBL muna bago magpa-drop. Is there a team you want to go to in the PBA, if ever? Sobrang vocal naman ako sa team na gusto ko, syempre Hinebra. Oh, Kasi yung family ko talaga dugong Hinebra eh. Alright. So may lahi kaming Hinebra na never say die. Talagang simula nung bata ako, ang nakikita ko pinapanood namin palagi si Hinebra. So Coach Tim yan, if ever. I mean, alam naman natin, si Coach Tim, defense first siya. So ready ka na, if ever? well, sa defense ko medyo okay na ako eh. Kasi Okay. parang sa pro level, parang more on patalinuhan eh. Tama. Kumbaga, nung college kasi, kailangan mabilis ka, kailangan nakakasabay ka, kailangan kondisyon ka. Minsan random yun sa college. Diba? Pero sa pro level lang napansin ko, parang kailangan mo lang maging mautak. Yes. Hindi mo kailangan maging mabilis palagi, kailangan mo lang maging At mautak. kailangan yung katawan mo medyo... I mean, imagine mo, Bobel guy. Diba? What if, mapunta ka sa Converge under Coach Alden Ayo? I mean, we all know the history there, but actually, okay na kayo ni Coach Alden, di ba? So, if ever na he becomes your coach in the pros again, okay lang yun sa'yo. Well, sa akin, isang sagot ko nga kanina, kailangan ko lang talaga ng opportunity. So, kung ano man yung mag-draft sa akin, kung Converge man yan, or ibang teams, kailangan ko lang ng opportunity. Pero syempre, masaya ako na mako-coachan ulit ako ni Coach Alden, lalo na't kabisado na namin yung isa't isa. Alam ko siya mag-coach, alam niya kung paano ako maglaro, and sobrang okay naman na kami. So, wala namang problema sa amin na ngayon, and nag-uusap-usap naman kami. So, can you expound on that a little more? Madalas ba kayo nag-uusap? You guys met each other during a UST reunion recently, di ba? Kamusta naman yun? Well, kahit naman nung nasa UST kami, hindi kami masyadong nag-uusap off the court. It was more on the court kami. Pero etong lately, nagkakausap naman kami regarding sa mga off the court, kamustahan, ganun. Minsan, nagkita rin kami one time. So, okay, everything is good. Oo, okay kami. So, guys, get that straight, ha? Walang beef between CJ Cancino and Coach Alden Ayo right now. So, CJ, after last UAAP season, your management, si Boss Charlie, told me that you were not yet looking for opportunities to play abroad. In fact, hindi mo pinasama yung pangalan mo in terms of possible players to be recruited by these teams. And the main reason why was because you wanted to be with your dad. So, 2 questions. Is that still what your mindset is? Ayaw mo umalis ng Philippines because you want to be with your dad? And number 2, when your mom passed away a few years ago, how did that strengthen the bond between you and your father? So, yung decision ko kasi na yun na hindi magpasama muna sa opportunity nga para makapaglaro ng international ball.
una kasi na tinanong ko yung dad ko na kung okay lang na umalis ako, kung magkaka-offer ako sa ibang bansa, sabi niya wag muna. Parang dito ka muna para, ano mo yun, mas magkasama pa kami. Pero yun yung unang reason ko. Pero ang second reason ko talaga din is feeling ko kasi hindi pa ako comfortable maglaro. Kasi nga, galing akong injury, kailangan ko pa yung timing. Feeling ko pagka nagpunta ako ng ibang bansa, inconsistent yung papakita ko. And pangit naman yun kasi syempre, nakasalalay dun yung mga kung paano maglaro yung Pinoy, di ba? So, dala mo yung Pilipinas eh. So, sabi ko sa sarili ko, prepare muna ako, laro muna ako yung PBL para makakuha ako ng momentum para kapag may offer ako sa ibang bansa, alam kong ready na ako. So ready ka na now, would you say? Ngayon, masasabi kong ready na ako kasi the way ako nga maglaro nga ako sa Iloilo, yung nga umabot na ako ng 30 minutes, kaya ko yung timing ko nandun na, yung confidence ko sa katawan ko bumalik na. So, masasabi ko namang ready ako. Well, syempre, oo naman, yung relationship ko sa dad ko mas tumibay. Kasi syempre, dalawa kami lalaki, may isa kami babae kapatid. So, yung bonding namin, actually, mas tumibay din. Kasi, syempre, kung ano yung naiwan ng mom namin, tinutuloy pa rin namin. If there's one thing you can tell your mom right now, what would you tell her if she was here? Well, siguro ang pinaka masasabi ko is okay na kami. Parang ang pinaka-worry ko lang naman is, syempre yung dad ko, lagi siya yung kasama. Okay na si dad. Yun yung gusto ko sabihin. That's nice. I'm sure she would be proud of you, by the way. So CJ, you say na now open ka na to play abroad in Asia if the opportunity presents itself. But also you plan to declare for the PBA draft. So, if you had to choose one of the two, what would you prioritize? Well, sa akin, siguro yung international ball. Hindi naman sa sinasabi natin yung PBA, pero kasi yung experience ba na makakalaro ka sa ibang bansa and makakalaban ka ng iba-ibang lahi. Yun yung tingin ko na pinakamasayang experience. So siguro, kung magkaroon man ako ng offer international, yun muna yung priority ko. Okay, there's one thing I want to ask. Tatanggalin ko na kasi medyo seryoso. Game 3 of the UAAP Finals, Season 86. Win or lose, it's the last game of your college career. And at that point, you were the veteran of the UAAP. I think you were the player with the most experience. Diba? Kakabalik mo from injury, you're looking to win a second championship. But the final minutes of Game 3 against LaSalle, you weren't on the court. You were on the bench. Now, Coach Goldwyn makes these choices which he feels is best for his team at that moment, who's playing the best at that game, right? But tell me the truth, when you were at the bench, were you wishing you were there on the court instead? Like, what was going through your mind as you're seeing the finals determined, but you're not on the court playing a part in deciding it? Well, honestly, ang mindset ko nun, parang ready ako pagpapasok ko. Kasi tingin ko babalik ako eh. Tingin ko baka nilabas lang ako kasi para makapagpahinga. Kasi all throughout the fourth quarter, nag-start ako nung 10 minutes and then nilabas na ako ng mga... May big 3-pointer ka, I remember. You guys went up 6, di ba? So, ang in-expect ko, babalik ako. Pero kasi syempre ako, tiwala ako kay Coach Gold eh. Kumbaga, yung mindset ko nung time na yun, parang, okay, ready lang ako. Kapag kung binalik ako, gagawin ko kung ano yung ginagawa ko talaga. Kasi, naalala ko nung finals, nung nag-champion kami, pinasok niya ako kahit na wala, isang tuhod lang meron ako eh. So, yung tiwala ko sa kanya nandun pa rin. Yung tiwala ko as a player nandun. And, nag-sideline kasi ako ng isang season eh. ng isang season. So, nakita ko na baka may nakita yung coaches na hindi ko nakikita as a player. So, ando pa rin, tiwala lang talaga ako sa coach ko. So, you accepted it? Oo, in-accept ko. Pero after the game, did you ask the coaching staff, bakit hindi niyo ako binalik? Hindi na. So, ganun ako katiwala sa kanila na baka meron sila nakitang iba. Natiwala naman din ako sa mga teammates ko na kaya nila mag-perform. You talked about yung pumasok ka sa finals game 3, isa lang tuhod mo. Right? At that point, I don't think you knew it yet, pero later on, you found out torn ACL eh. Diba? You needed an operation that sidelined you for the whole season 85. Now, on the flip side, because of you nanalo kayo ng championship, you were one of the main reasons why. You sent the game to overtime with that long-range 3-pointer. Nag-bank in ata yun, di ba? Off the glass.
But knowing what you know now, that playing that game added to the injury and forced you to miss another long period of time, would you have still played that game or would you have decided to sit it out instead? Ako, lalaroin ko eh. Kasi nasayangan ako sa opportunity. Tinimbang ko eh. Sabi ko kung ACL ako, ACL na ako eh. Operahan na ako. May 8 months na, may 1 year ako para mag-prepare. So before the game, you knew na ACL. Ito yung feeling ko nung before game eh. Parang alam ko pero dinideny ko. Yung alam mo sa dulo ng feeling mo ay ACL to. Kasi kapag nagigame pace kami ng workout, bumibigay talaga eh, side to side eh. So alam ko, pero hindi ko na tinatanggap. Parang, hindi, wala yan. Wala pa namang MRA, baka wala pa. Baka mayroon pang konti. Yeah. So, pero feeling ko kasi, nung nagigame pace kami ng workout, ng skills, kasi itatry namin eh. Sige, try natin umaga. Wala bumibigay talaga, tapos masakit. Oh. So alam ko na, pero in denial lang ako. Wow. And you still played through it and you still played good, I mean, imagine that. I think 14 points or 12 points, 4 3-pointers. And so CJ, you won a championship with UP, but your career started with UST. You won Rookie of the Year. Unfortunately, first ACL injury was with UST. Nakabalik ka. And nag-finals run kayo. You beat UP, ironically. You just ended up facing an Ateneo team which maybe was the most dominant college Most basketball talented team we've ever seen. Undefeated. I mean, wala kang magagawa talaga at that point, di ba? What's your relationship now with the UST community and how do you look back at your time as a Growling Tiger? Because if I can say, I mean, there are still times that the people still bash you, di ba? And still have some things to say that aren't very kind. So how do you take that all into perspective? Do you take it in stride? What's your outlook? Well, sa akin sa UST siguro wala na akong magagawa dun eh. Kasi yun na yung nangyari nung past. And sobrang sad lang kasi syempre sobrang happy ko nung nandun pa ako sa UST dahil una sa lahat yun ngayon nagbigay sa akin ng opportunity na makapag-basketball. I mean, yung community nung UST ba eh. Iba, wala akong masabi sa Yung chant community. nyo, iba talaga. Lahat. As in, wala akong masasabi sa sa UST community, mga tao doon, yung mga kabatch ko, as in, sobrang okay sila. And now, syempre, sobrang sad ko kasi nga, hirap na ako makapunta doon. So, What do you think would happen kung pumasok ka sa campus? yun hindi ko alam. Pero kumakain naman ako sa gilid-gilid pa rin doon kasi syempre masarap kumain doon. So, sobrang sad lang na ganun yung nangyari. True or false? UAP players check their phones after the games to see what people are saying on social media. Ako, check ko yung phone ko sa may mention lang eh. Pero hindi ko check dun sa Public tweets. Public tweets. Oo. Kasi ako, para sa akin, good or bad, nakaka-apekto talaga sa mindset ko eh. So, simula nung rookie year ko, hindi na ako masyado nagbabasa. So, magbabasa na lang ako kapag may free time na ako. Pero nung mga after the game, hindi. Was there ever a time that you were so tempted to reply to something someone said? Oo naman. What was the Sinungaling ako. most tempting time? Hindi ko maalala eh, pero meron eh. Malakas lang talaga yung pampigil ko na, wala, pag pinatulang ko yan, ako naman yung Ikaw yung kawawa dyan. Oh, yeah. Kasi, Lose-lose situation. wala namang mangyayari, hindi ko na ma-prove yung point ko. Actually, nag-reply lang ako sa mga bash na ganun kapag tingin ko may mga lesson na matututunan. Yung tipong pag binasa ng mga tao, meron bang, alam mo yung mapupulot mo dun, compared sa galit lang ako. Was there a time na yung family friends mo na affected from other people who were trying to bash you? And that must have been more difficult, di ba, compared sa ikaw yung binabash? Actually, meron eh. Yung mga family ko sumasagot din sila eh. Ang sinasabi ko naman palagi sa nila, huwag nyo nang pansinin. Kasi parang wala naman na tayo magagawa sa kanila. Hindi naman natin control kung ano yung mga naiisip nila, kung ano yung mga nalalaman nila. So, hayaan nyo na sila. Basta tayo, masaya tayo kung anong meron tayo. What really happened dun sa bubble? Your side of the story. Well, ang unang problem lang naman namin is yung homesick. Gusto lang namin umuwi. Pero syempre, naiintindihan ko naman si Coach Aldin noong time na yun. Siguro kasi, noong time na yun, dahil nga pandemic, talagang magulo lahat. Yes. Alam naman natin lahat tayo naguguluhan. Tipong, hindi ka makapag-isip ng tama. And kami, dahil wala pa nga yung season nun,
parang hindi pa namin alam kung hanggang kailan ba kami. Kung aabot ba kami ng 6 months. So, ang gusto lang namin, umuwi lang muna. Parang reset lang. Pero syempre, dahil si Coach Alden, ang hirap nga pumunta doon. Tipong, ano pa bang, ang hirap na nga namin makapunta doon. Syempre, mahirap pa rin kami pagbabalik. Oo. So, naiintindihan naman namin siya. Siguro hindi lang nagkatugma-tugma, miscommunication, hanggang sa lumabas na lahat ng issue. So it was really lack of communication with Oo, each other ego. and naging public yung information kasi. Okay, fact or rumor? Ikaw nagsabi na sobrang mantika yung pagkain. Isa ako sa nagsabi. Parang ang ano namin doon, hindi maayos yung pagkain. So nagrereklamo na rin kami doon sa food. Pero ano naman, pinag-usapan naman lahat namin. Pinag-usapan namin buong team kung ano yung sasabihin na. Another thing I want to ask you, just to set the record straight, after the last UAAP season, nagka-controversy in terms of yung pag-visit nyo in an amusement park, which fans saw a video of, I believe it was Francis hitting someone while nasa roller coaster ride kayo, I think, right? And it became a big issue. You had to make an apology. Visit nyo din yung workers sa amusement park. Do you want to share your side of the story in terms of that? Ano kasi siya explain ko yung horror siya sa mga perya. Yes. So, meron kasi mga lumalabas din dun sa Facebook, yung mga reel na gano'n yung ginawa. So, syempre, as bata, si Francis, sabi niya, Jay, kunin mo ko, tanggalin natin yung maskara nung ano. Okay. So, hindi naman, kasi dun sa Facebook, lumabas, natanggal lang, nakita lang yung mukha, hindi nakatali. Yes. So, doon kasi sa nakatali. Okay. So, hindi nasama yung tao. So, hindi naman siguro sinasadya ni Francis. Siyempre, as bata, nagkakamali din. Yun yung nangyari. Would you take it back if you could? Oo naman, kasi siyempre, una sa lahat, nakasakit eh. Kahit na hindi yun yung intention ni Francis, nakasakit pa rin. So, siyempre, kailangan babalansin mo lalo na ngayon. Kasi may mga taong may gusto sa'yo, may mga taong may ayaw sa'yo. Yung taong may ayaw sa'yo, hanapan ka talaga ng mali. Kumbaga, kahit yung maliit na bagay, talagang papalakihin. So, syempre, take back talaga. Do you feel that as basketball players, especially in a league na some might say has become the most popular basketball league in the country, that's up for debate, of course, pero some might say that, do you feel because you play in the UAP, because you play for UP, minsan the standards that you are expected to live up to masyadong mataas for you guys? Not just as UP players, as UAP players, but as basketball players even in general. Do you think it's too high? And two, do you accept it willingly? Well, sa akin, tingin ko too high. Kasi basketball player lang kami. Hindi naman kami public servant. Hindi naman kami nagsisilbi sa mga tao. Parang inspiration. Titignan kami, iniidolo kami ng mga tao. Iniidolo kami ng mga bata. Pero syempre, isipin din nila kung saan kami nanggagaling. Kumbaga, kung ano yung pinanggalingan namin, kung ano yung mga pinagdaanan namin. So, huwag kaming i-judge dahil lang sa may isang maling ginawa. Yung ganun ba? So, iti-take ko ba yun as okay? Sa akin, oo. Kasi para sa akin, binigyan ako ni God ng ganitong opportunity. Gawin ko na lang sa mas tama. Kasi pinangarap ko to eh. Una, pinangarap ko to, pinagtrabahuan ko to. So, tatanggapin ko na lang. True or false, masyadong harsh ang criticism of the UP Fighting Maroons by people online? Sa bias ako tingin ko oo. Kasi the way ko makita yun sa social media, sa recruitment pa lang, iba kapag sinabi mong UP. Kumbaga, pag sinabi mong UP, hindi lang sa basketball parang it's more against lagi to sa government, masyadong matalino, masyadong maraming alam. Kumbaga, parang yung image ng UP hindi na maganda sa mga tao. Do you think na unfair yung criticism na may mga nagsasabi na masyadong money-related na ang UP Maroons when it comes to team building? What are your thoughts about that? Well, sa akin unfair Kasi dahil UP yung biglang nakita nilang nag-boom, magaling mag-marketing, magaling sa social media.
kumbaga pag naglabas ang UP, talagang kalat eh. Yes. Pinaka-unfair yun. Kasi hindi nila nakikita yung ibang teams eh. Kumbaga, dati nang ginagawa ng ibang teams yun eh. Nagkaroon lang tayo ng social media ngayon, mas marami lang sponsorship ang UP, kaya kailangan mas marketable kami. 'Di ba? So, unfair talaga yun. And unfair din yun sa mga bata eh. Kasi, isipin mo, isang pamilya na yung matutulungan. Ba't mo pa hahayaan na, ba't ang laki na sweldo niya yung bata-bata niya pa? Nawawala yung cheche-bureche. Hindi naman sa pag-aano, pero syempre, kaya nga kami nagtatrabaho, kaya kami nagka-practice araw-araw, pumapasok araw-araw, para may mapakain kami sa family namin, para may matulungan kami. Alam ba ng mga tao na kung gaano karaming pamilya na yung natulungan ng basketball? Hindi naman porket ganyan mukha ng pera eh. Pero syempre, isipin mo din agad yung family mo kung ano yung matutulong nito, di ba? And just to add to that, my opinion lang. Number one, basketball players kayo, hindi kayo lawyers or doctors or writers even like me na hanggang 50, 60 years old, pwede ito trabaho namin. Yung katawan nyo hanggang swerte na kayo, if 35 years old, kaya pa rin, di ba? So, habang mas malakas pa yung katawan yung pagbata kayo, dapat monetize na. Kailangan. Tsaka number two, yung mga league na sinasalihan yun, kumikita sa ticket sales, sa merchandising sales, sa marketing. Yan din ba yung nasa isip nyo when it comes to making, monetizing your talent? Well, first of all, syempre ang isipin namin yung opportunity. Titignan namin kung bukod sa offers, titignan namin kung kaya ba namin mag-perform dito sa team na to. So, kung check yun, kung kaya namin yung paglaban, doon na kami sa pangalawa. Ano ba yung offer? Yun na yung titignan namin. Syempre, pupasok din sa isip namin na nandito kami sa UAAP. Kumbaga, sobrang market ng UAAP. May mga brand endorsement, dami pumapasok na pera. So, Sa streaming pa lang, advertising, yeah. So, ba't parang kasalanan ng player na tumanggap ng offer na makakabuti sa kanya? Di ba? Saan pa lang eh. Although, syempre, sasabihin ng mga tao, walang loyal, hindi faithful yan sa team na to na nagbigay naman sa kanya. Ganun naman talaga eh. Kumbaga, pag na-injury ba kami, kayo yung magbibigay ng trabaho sa amin. Pag na-injury ba kami, may sasalo pa ba sa amin? Di ba? So, make the most out of it talaga. Yun talaga yun. Mababash man ako pero that's the reality. Now, CJ, you've been in a relationship, sabihin natin na has been available to the public's eye for 7-8 years now. Is that challenging sometimes to have a relationship na yes, may private moments in kayo, of course, but you're also being watched constantly by viewers, by fans. What are the challenges of that? Ang pinaka-challenges sa akin siguro is yung nag-enjoy kayo sa moment tapos bigla syempre may ko picture, yung biglang may mag-excuse me, picture nga. So, yun yung pinaka-challenges eh. Kasi syempre, magiging, ano ka na eh, ano bang tawag dito? Magiging, papansinin mo na lahat nung nasa surrounding mo kung titignan ka ba titignan ba ako sa time na to? Compared sa, yung gusto mo nang gawin ng natural. Yes. Kumbaga, relaxing na, wala naman na nakatingin sa akin, relax na ako. So, yun yung challenging. But, yung mga picture requests na yan, is there ever a time na tumatanggi ka? Meron eh. Kasi, una sa lahat, pero ito yung pinaka-natutunan ko lately. Ito yung pinaka-natutunan ko. Una sa lahat, nung tumanggi akong magpa-picture, kasi nga iniisip ko yung game ko. Kumbaga, nandun pa ako sa adrenaline ko na wala basketball lang. Kumbaga, sobrang lalim ng iniisip ko na basketball nasa utak ko. Hindi ko na naisip kung anong nangyayari sa paligid ko. Ganun kalalim yung pag-iisip ko noon. Pero isa to sa natutunan ko nung lately na kumbaga, binigyan ka na ng ganitong chance, makapagpasaya ka na ng tao, sandali lang, pagbigyan mo na. Kumbaga, sacrifice mo na lang yung sarili mo na mag-isip ka na lang mamaya, pagbigyan mo na yung mga tao pumunta para panoorin ka. Okay, CJ, final question, and thank you so much for answering all questions so far. Such a sport, such a champ. When you envision the rest of your legacy, non-basketball related, what else do you want to accomplish? And aside from being a race car driver also, part-time race car driver,
What else do you want to accomplish? Ako, nakakatawa sagutin to, pero ang pinaka gusto kong ma-accomplish na is magkaroon na lang ng family. Yun na yung pinaka gusto kong ma-accomplish na buo na yung family ko. Yung sarili ko Yes. Yung stable na ako. So how many kids? Ang nasa isip ko 3 to 5 eh. Wow. 3 to 5. Starting 5. Ako 3 to 5 ang pinaka-okay sa akin. And you're imagining your own house. Oo, yun na. Papalaki mo, di ba? Traveling with your kids. Is that what you're thinking about? Oo, yun na. Yun na yung pinaka parang, okay na ako. Naka-achieve na ako ng basketball. Tutuloy ko na lang to. Pero yung pinaka gusto ko na ngayon is family. So pwede ka na namin tawagin Tito Caesar. Pag muna, wala pa eh. That was CJ Cansino. Everybody, thank you so much to this star in the making for joining us. Appreciate it, bro. Thank you. Much love. Okay lang. My man. Sama na lang sa bloopers.